Samantala, nilinaw naman ang 5 sumukong tauhan ng Aman Futures Group na wala raw silang kinalaman sa operasyon sa lungsod ng Pagadian. Ang mga puhunan o investment mula sa Cebu at iba pang bahagi ng Mindanao ang hinawakan daw nila. Nakatutok si Salima Refran. I would like to clarify that these incorporators, okay, were never involved in the operations and management in the Pagadian scam. Todo tanggi ang 5 sumukong incorporators at board members ng Aman Futures Group na may kinalaman sila kay Manuel Amalillo sa pagkulimbat ng pera ng libo-libo nilang investor. Si Amalillo ang nasa likod ng Aman Investment Scam. Sumuko ang 5 noong linggo ng gabi para raw makakuha ng protective custody sa NBI dahil sa mga banta sa kanilang buhay. Pinili lang daw silang maging incorporators at board members at hindi dahil malaking investment nila sa grupo. Wala raw silang hawak na pera mula sa mga investor na kay Amalillo raw lahat. Pagdating ng January 2012, sabi niya sa akin, "Boy, kailangan ayos na ka kasi maglagay akong business sa Cebu. Tapos gawin kitang tao na permanente na may sahod sa akin." Ang magkapatid na Edward at Lilian Lim tumayo bilang errand boy at personal account manager ni Amalillo. Hinawakan daw nilang pasok ng investment sa Cebu. Wala daw silang koneksyon sa nangyari sa Pagadian. Kailan nyo napansin na kulang na yun? Yung wala na si sir kasi nag-issue sa amin ng mga cheque kaya lang tumalbog. Ang magkaibigang doktora na si Willany Fuentes at Nazel Rodriguez nagmonitor daw sa Osamis. Si Lurix Lopez naman daw ang tagahatid ng cheque at tagapamahala sa pasok ng investments sa Dipolog, Zamboanga at iba pang bahagi ng Region 9. BCC niyo ba siya? Yes. As BCC mo siya? Yes. And also myself for believing him. Yung dealer siya, then since area ko is buong Region 9, awen, pagdadaan ako ng Osamis, sikat na siya. Marami nang nag-i-invest. So, dumating na din yung punto na nainganyo na din ako. Balak daw ng 5 na mag-apply sa Witness Protection Program ng DOJ. Sabi ng Bureau of Immigration, nasa Malaysia na si Amalillo. Sa isang YouTube message, humingi ng paumanhin si Amalillo sa mga investor niya at nangakong magbabayad sa February 2013. Salima Refran, Nakatutok, 24 Oras.